Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang maaksyong pelikulang Trigger Warning. Nagsimula ang eksena sa isang labanan sa pagitan ng militar ng Amerika at ng mga teroristang Syrian. Sa gitna ng habulan, nagawa ng mga terorista na patumbahin at pabaliktarin ang isang sasakyang militar ng Amerika. Nang makontrol ang sitwasyon, binalak ng mga terorista na bumalik na sa kanilang base. Ngunit hindi inaasahan, isa-isa silang pinatay. Lumalabas na hindi pa ganap na natalo ang mga puwersang Amerikano. Ang mas nakakagulat, isang tenyente na nagngangalang Parker ang nagpatumba sa mga terorista. Isang babaeng opisyal ng militar na nakapasok sa elite forces dahil sa kanyang husay sa labanan. Matapos mahuli ang mga natirang terorista, balak ni Parker at ng kanyang kasamang si Spider na dalhin ng mga ito sa kampo para sa interogasyon. Gayunpaman, nawalan ng kontrol ang isa sa mga sundalong Amerikano at nais silang patayin. Agad naman itong pinigilan ni Parker at natapos ang misyon sa kabila ng ilang problema. Hindi na nagsayang ng oras, nagtungo sina Parker at Spider sa airbase upang bumalik sa Amerika. Habang nasa biyahe, nakatanggap si Parker ng isang mahalagang tawag mula sa kanyang kaibigang si Jesse na isang sheriff. Matapos ang maikling usapan, ipinaalam ni Jesse na nagkaroon ng pagguho ng lupa sa kanilang bayan. Sa kasamaang palad, ang ama ni Parker na nagtatrabaho sa minahan ay natabunan ng pagguho ng lupa at nasawi. Nang marinig ito, natahimik si Parker at hindi mapigilan ang kanyang mga luha. Agad siyang umuwi. Pagdating niya sa Amerika, nagtungo si Parker sa istasyon ng pulisya upang humingi ng paliwanag kay Jesse. Sa kasamaang palad, hindi rin maunawaan ni Jesse ang sanhi ng pagguho ng lupa. Ngunit sa lugar ng insidente ay nakakita siya ng isang liham na nakasulat para mismo kay Parker. Sa mga oras na yon, nakikita ni Jesse na ang ama ni Parker ang sadyang nagdulot ng pagguho ng lupa bilang paraan upang tapusin nito ang sarili niyang buhay. Gayunpaman, nahirapan si Parker na tanggapin ang katotohanan, lalo na't ang kanyang ama ay hindi ang tipo ng taong basta sumusuko at gagawa ng ganoong bagay. Bukod dito, maayos ang kalagayan nito bago siya pumanaw at nakapagsulat pa ng liham kay Parker bago ang kanyang misyon sa Syria nang walang anumang kahinahinalang pahiwatig. Dahil dito, napilitan si Jesse na pansamantalang isara ang investigasyon. Pagkatapos ay dinala niya si Parker pa uwi sa lugar na nagsisilbing bar. Dahil malayo ito sa mga tirahan, halos palaging walang tao ang bar at tila balak din ni Parker na ibenta na ito matapos ang libing ng kanyang ama. Pagdating doon, tinitigan ni Parker ang isang litrato ng kanyang ama na dating miyembro ng Elite Mexican Forces. Habang lumuluha, tahimik siyang nagdasal para sa kanyang yumaong ama. Hindi nagtagal, sa kanyang pag-iisa, bigla niyang narinig ang isang sasakyan sa harap ng bar. Isang misteryosong lalaki ang palihim na pumasok at walang pag-aalinlangan na inatake ito ni Parker. Ngunit nang makita niya ang mukha nito, nagulat siya dahil ang lalaki ay ang kanyang matagal ng kaibigang si Mickey. Lumalabas na mula pa noong sila'y mga teenager, tinutulungan na ni Mickey ang ama ni Parker sa pamamahala ng bar at pagtatrabaho sa minahan ng bato. Dahil dito, agad na humingi ng paumanhin si Parker sa kanyang ginawa. Tinanong ni Parker si Mickey tungkol sa pagguho ng lupa na ikinamatay ng kanyang ama at hiniling na dalhin siya sa lugar ng insidente upang siyasatin ang kahinahinalang pagkamatay. Pagdating nila sa minahan, pumasok sila sa kuweba na itinayo ng kanyang ama. Mula nang lumipat sila mula sa Mexico, nagtrabaho na ang ama ni Parker bilang minero ng bato upang masuportahan siya. Sa sandaling iyon, naalala ni Parker kung paano siya dinadala ng kanyang ama sa kuweba upang maglaro habang sinasanay siya ng martial arts. Lalo namang nadurog ang kanyang puso nang makita ang dugo ng kanyang ama na nakakalat sa gumuhong lupa at mga bato. Napansin naman ni Parker ang mga itim na marka sa mga bato na tila bakas ng pagsabog ng granada. Dahil dito, pinaghihinalaan niya na ang pagguho ng lupa ay hindi dulot ng isang natural na sakuna kundi gawa ng tao. Sa kanilang paglabas,
Kumuha si Parker ng isang granada upang subukan ang kanyang hinala. Kasama si Mickey, naghanap sila ng malawak na lugar upang pasabugin ng granada. Habang naglalakad, muling inalala ni Parker ang kanyang yumaong ama na nagtayo ng bar upang mapanatili ang mga tradisyonal na recipe ng kanyang lola. Dahil dito, pinangalanan ito ng Maria's Bar mula sa unang pangalan ng kanyang lola. Sa kasamaang palad, hindi na ipagpatuloy ni Parker ang pagpapatakbo ng bar dahil kailangan niyang magtrabaho bilang miyembro ng Elite Forces. Ilang sandali pa, nakahanap si Parker ng angkop na lugar upang subukan ang kanyang hinala. Sa isang malalim na paghinga, inihagis niya ang granada at gaya ng inaasahan, ang pagsabog ay nag-iwan ng mga itim na marka sa mga nabasag na bato. Gayunpaman, nalilito si Parker kung sino ang maaaring pumatay sa kanyang ama sa ganoong kalupit na paraan. Ayaw naman ni Mickey na lalo pang ma-stress ang kanyang kaibigan kaya inanyayahan niya ito sa isang bar sa lungsod. Ayon dito, kailangan ni Parker ng kaunting libangan upang maibsan ang kanyang stress. Pagdating nila sa lugar, nakilala ni Parker ang isang lalaking nagngangalang Elvis, ang nakababatang kapatid ni Jesse. Gayunpaman, hindi niya gusto ang ugali nito lalo na sa mga babae. Mabuti na lamang at napigilan ni Parker ang kanyang emosyon. Ilang sandali pa, nagpasya sina Parker at Mickey na umuwi na. Sa labas ng bar, may nakita sila na isang sasakyan at ilang kahina-hinalang mga tao. Bukod pa rito, may daladalang mga armas ang mga ito sa likod ng kanilang sasakyan. Dahil sa kuryosidad, nagpasya sila na sundan ang mga ito hanggang sa kanilang destinasyon. Hindi nila inaasahan na ito ay isang gang ng mga magnanakaw na nagpaplanong manloob ng isang tindahan ng hardware upang magnakaw ng pera at mga gamit. Sinabi ni Mickey kay Parker na huwag nang makialam lalo na't may mga baril ang mga magnanakaw. Ngunit bilang isang tapat na lingkod bayan, buong tapang na pumasok si Parker ng mag-isa at walang armas at mabilis niyang napabagsak ang lahat ng mga magnanakaw. Ilang sandali pa, natalo ni Parker ang buong grupo at napansin niya ang isang relo na pamilyar sa kanya. Lumalabas na ang relo ay pagmamay-ari ng kanyang tiyuhin. Dahil dito, agad niyang ibinalik ito sa kanyang tiyuhin na nagpasalamat sa kanya at nagpaabot ng pakikiramay sa pagkamatay ng kanyang ama. Kinabukasan, nakarinig si Parker ng isang pagsabog mula sa malayo. Ang pagsabog ay mula sa isang RPG na pinaputok ni Elvis. Bagamat pinahihintulutan ng Amerika ang mga mamamayan na magmay-ari ng baril, ngunit ang mga mabibigat na sandata tulad ng RPG ay para lamang sa militar. Ibig sabihin, ninakaw o ipinuslit ni Elvis ang iligal na sandatang iyon. Upang makahanap ng ebidensya, nakipag-ugnayan si Parker kay Spider na bukod sa pagiging mahusay sa barilan ay may pambihirang kakayahan din sa pag-hack. Hindi nagtagal, nakakalap si Spider ng maraming impormasyon tungkol kay Elvis at nabunyag na ito ay may illegal na negosyo ng bentahan ng armas sa dark web. Lumalabas na matagal nang hindi napapansin si Elvis dahil pinoprotektahan ito ng kanyang ama na isang senador. Matapos marinig ang paliwanag ni Spider, agad na pinaghinalaan ni Parker na may kinalaman si Elvis sa pagkamatay ng kanyang ama. Kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit palagi siyang kumikilos ng tila walang pakialam sa batas. Ngunit bago pa gumawa ng hakbang si Parker, pinaalalahanan siya ni Spider na mag-ingat at huwag kumilos hanggat wala pang matibay na ebidensya. Kinabukasan, sinunod ni Parker ang payo ni Spider at naghanap ng iba pang ebidensya at mga pahiwatig. Sinundan niya si Elvis at ang kanyang mga tauhan hanggang sa pinakamalapit na base militar. Doon niya nalaman na may access si Elvis at ang kanyang mga kasamahan dahil sa impluwensya ng kanyang ama at posibleng may pakikisabwatan sila sa mga tiwaling sundalo upang magnakaw ng mga armas mula sa bodega ng militar. Pagkatapos, binisita ni Parker si Mickey at ang ina nito upang mangalap ng impormasyon tungkol kay Elvis, lalo na't kilala ang ina ni Mickey sa pakikipagtsismisan sa mga lokal. Sa kasamaang palad,
wala silang alam tungkol sa iligal na bentahan ng armas. Ang alam lamang niya ay palaging nilalabag ni Elvis ang mga patakaran at pakiramdam niya ay mas mataas siya sa batas dahil sa kapangyarihan ng kanyang ama bilang senador. Hindi nagtagal, ipinaalam ni Spider kay Parker na malapit nang magsagawa ng isang transaksyon si Elvis at ang kanyang mga tauhan sa bahay nito na binabantayan ng mga armadong goons. Maingat na pumasok si Parker at nasaksihan ang iligal na bentahan. Lumalabas na ang mga bumibili ng armas ni Elvis ay isang leader ng isang malawak na organisasyon na madalas magdulot ng kaguluhan sa Amerika. Nang gabing iyon, inanyayahan ni Parker si Jesse na uminom sa kanyang bahay habang inaalala ang kanilang mga araw noong sila'y nasa high school pa. Noong panahong iyon, malapit sa isa't isa sina Parker at Jesse at muntik na silang maging magkasintahan. Ngunit matapos ang graduation, nagpasya si Parker na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa military academy kaya bihira na silang magkita. Bukod sa nakaraan, nabanggit din ni Jesse na labis na nagmamalasakit ang ama ni Parker dito. Sa kasamaang palad, hindi na nito masusuklian ang kabaitan ng kanyang ama dahil wala na ito. Sa huli, dahil sa labis na pag-inom, pareho silang nakatulog ng magkatabi. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Parker at sinamantala ang pagkakataon na nakawin ng mga susi ng istasyon ng pulisya mula kay Jesse. Palihim siyang pumasok upang mahanap ang mga ebidensya tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Matapos makuha ang lahat ng ebidensya sa opisina ni Jesse, pumasok si Parker sa autopsy room upang makita ang bangkay ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, hindi napigilan ni Parker ang kanyang pag-iyak sapagkat iyon ang huling pagkakataon na makikita niya ang kanyang ama. Sa kanyang puso, nanumpa siya na paghihigantihan ang taong pumatay dito. Teka kaibigan, bago natin ipagpatuloy ay baka pwedeng makahingi ng like at kung hindi naman kalabisan ay pasubscribe na rin sa ating channel. Maraming salamat! Ilang araw matapos ang libing, bahagyang bumuti ang kalagayan ni Parker. Isang gabi, inimbitahan siya ni Jesse na maghapunan. Bukod kay Jesse, naroon din ang kanyang ama na si Is. Bilang isang tiwali at walang kakayahang politiko, umaasta si Is na mayabang sa harap ni Parker at palihim pang nagbitaw ng mga racist comment laban sa mga Latino na labis na ikinainis ni Parker. Hindi nagtagal, nakatanggap si Parker ng tawag mula kay Spider na nagsasabing nasa minahan si Elvis. Hindi nag-aksaya ng oras si Parker at agad na nagpaalam at umalis. Pagdating sa minahan, sinira niya ang lahat ng gulong ng sasakyan ni Elvis. Pagpasok niya sa kuweba, nakita niya si Elvis na nakaupo sa sopa ng kanyang yumaong ama. Ang mas malala pa, ininsulto ni Elvis ang mga Latino sa harap ng kanyang grupo. Hindi nakayanan ni Parker ang mga salitang iyon at tuluyang nagwala. Madali sana niyang mapapatay si Elvis, ngunit bago siya makaatake, nakita niya na sinusunog ng mga tauhan ni Elvis ang bar ng kanyang ama. Dahil dito, agad na tumakbo si Parker upang pigilan ng mga ito. Bagamat napatay niya ang mga tauhan ni Elvis, hindi naman niya napigilan ang apoy na lumamon sa buong gusali kasama ang lahat ng mahalagang alaala at pag-aari ng kanyang ama. Galit na galit si Parker kaya muli niyang hinabol si Elvis at walang awa niya itong binugbog. Sa kasamaang palad, tumating si Jesse at inaresto si Parker saka dinala sa istasyon ng pulisya. Sa sandaling iyon, mabubunyag na si Jesse ay sangkot din sa iligal na bentahan ng armas ni Elvis upang mapundohan ang kampanya ng kanyang ama. Hindi nagtagal, nagpadala si Spider ng isang abogado upang palayain si Parker. Gayunpaman, dahil napatay ni Parker ang mga tauhan ni Elvis, kinailangan ng abogado ng karagdagang depensa. Kaya nagtungo ito sa minahan upang maghanap ng ebidensya, ngunit hinarang siya ni Jesse at mula sa oras na iyon ay hindi na muling nakita ang abogado. Kinabukasan,
Sinimulan ng pamilya ni Is na pahirapan si Parker mula sa loob ng bilangguan upang malaman kung may nakuha itong ebidensya kaugnay sa pagkamatay ng kanyang ama, lalo na't may CCTV na ikinabit ang ama ni Parker sa minahan. Sa sandaling iyon, inamin ni Is at ng kanyang 2 anak na sila ang pumatay sa ama ni Parker. Ginawa nila iyon dahil tinangka ng ama ni Parker na hadlangan ang kanilang iligal na transaksyon ng armas. Natakot sila na maisumbong kung may makukuhang ebidensya mula sa CCTV. Sa huli, nag-alok si Is ng kasunduan. Sasabihin nila ang buong detalye ng pagkamatay ng ama ni Parker kapalit ng lahat ng CCTV footage. Lingid sa kanilang kaalaman, unti-unti nang natatanggal ni Parker ang posas at pagkatapos ay inatake sila. Sa kasamaang palad, hindi niya napatay ang 3 dahil ang lahat ng pulis sa lugar ay mga tauhan ni Is. Sa huli, nagpasya si Parker na nakawin ng sasakyan ni Jesse at tumakas palayo. Ngunit habang nasa biyahe, lalong sumakit ang kanyang mga sugat hanggang sa siya ay mawalan ng malay. Mabuti na lamang at dumating si Mickey at tinulungan siya nito. Samantala, sinalakay ni Elvis at ng kanyang mga tauhan ang bahay ni Mickey upang hanapin si Parker. Hindi nila ito natagpuan dahil itinago siya ni Mickey at ng kanyang ina sa basement. Pagkagising ni Parker, ipinaliwanag niya na si Elvis ang may kagagawan sa pagkamatay ng kanyang ama. Ano man ang mangyari, nanumpa si Parker na papatayin niya si Elvis sa pinakamasakit na paraan. Samantala, dinala ni Jesse ang bangkay ng abogado ni Parker na siya mismo ang pumatay kasama si Elvis. Inilibing ni Jesse ang bangkay sa isang lihim na lugar na para bang inilibing ang isang patay na hayop. Makalipas ang 3 araw, tuluyan nang nakarecover si Parker mula sa kanyang mga sugat at hindi na nagsayang ng oras. Agad siyang nakipag-ugnayan sa kanyang mga kakilala upang humingi ng mga armas at bala. Bukod dito, humingi rin siya ng mga patalim mula sa kanyang tiyuhin. Samantala, makikita sina Is at Jesse na nag-aalala dahil ang leader ng isang malaking organisasyon na siyang bumili ng mga armas mula kay Elvis ay mariing hinihingi ang kanyang mga order. Gayunpaman, hindi pa naihahatid ni Elvis ang mga armas dito dahil dito nagbanta ang leader na sisirain ang kampanya ni Is kung hindi agad mabibigay ang mga kalakal. Matapos ang kanilang pag-uusap, naging abala sina Is at Jesse sa pag-aasikaso ng kanilang iligal na bentahan ng armas. Lingid sa kanilang kaalaman, sina Parker at Mickey ay naghahanda na para sa kanilang misyon ng paghihiganti. Nang masigurong ligtas ang sitwasyon, nagbantay si Mickey sa labas habang palihim na pumasok si Parker sa loob. Doon nakita ni Parker ang isa sa mga tauhan ni Elvis na nagbabantay sa sala at agad niya itong pinabagsak ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay umakyat siya sa itaas upang patayin si Is. Bago niya ginawa ang malupit na hakbang, muling tinanong ni Parker si Is tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Doon inamin ni Is na nagsinungaling ito at si Jesse ang tunay na pumatay sa ama ni Parker. Napilitan si Jesse na barilin ang ama ni Parker matapos nitong matuklasan ang iligal na transaksyon sa minahan. Habang nag-aagaw buhay ito, pinasabog ng ama ni Parker ang isang granada upang gumuho ang kuweba, ngunit sa halip ay siya lamang ang natabunan ng guho. Nang malaman ito, agad na hinanap ni Parker sina Jesse at Elvis. Nagpaalam siya kay Mickey at nagpasalamat sa lahat ng tulong nito. Pagkatapos, mula sa malayo ay sinimulan ni Parker na obserbahan ang mga kriminal gamit ang kanyang sniper rifle. Sa parehong sandali, nakita niyang dumating si Spider sa minahan. Sa kasamaang palad, tinutukan ito ng baril ng mga tauhan ni Elvis. Hindi naman nagpatumpik-tumpik si Parker, kaya agad siyang kumilos at pinasabog ang truck na naroon. Ngunit hindi niya nailigtas si Spider na nabihag ng mga kalaban. Upang mailigtas ang kanyang kasama, buong tapang na pumasok si Parker sa kuweba ng mag-isa. Doon niya nakita sina Jesse at Elvis na nagtatalo kasama ang leader ng sindikato.
Bukod pa rito, sumabog na ang sasakyan na puno ng armas, ngunit hindi pa nila alam na si Parker ang may kagagawan nito. Habang naghahanda ang mga ito para kumuha pa ng mga armas mula sa base militar, sinamantala naman ni Parker ang pagkakataon upang iligtas si Spider. Matapos mailigtas ang kanyang partner, pinangunahan ni Parker si Spider upang halugugin ang buong lugar ng minahan at tugisin ang mga kriminal. Ngunit bigla silang inatake na nagpahiwalay sa kanila sa magkabilang panig ng kuweba. Habang hinahanap ni Parker si Spider, inatake siya ng leader ng sindikato. Pagamat natalo niya ito, inambush naman siya ni Elvis at biglang sumulpok na may hawak na shotgun. Sa gitna ng laban, inonsulto ni Elvis si Parker gamit ang mga masasamang salita na lalo namang nagpagalit sa kanya. Sa mabilis na pagkilos, napabagsak ni Parker si Elvis. Hindi nagtagal, dumating sina Mickey at ang tiyuhin ni Parker at ang iba pa upang tumulong. Bago niya hanapin si Jesse, nagtungo muna si Parker sa kabilang bahagi ng kuweba upang iligtas si Spider mula sa mga pagguho. Pagkatapos, tinignan ni Parker ang isang lagusan na direktang konektado sa bodega ng mga armas ng militar at alam niya na doon nagtatago si Jesse. Pagkatapos ay nagpanggap na nanghihina na si Parker at nangangailangan ng medikal na tulong. Pinayagan si Parker na pumasok sa loob matapos sabihin na inatake siya ng mga grupong terorista sa disyerto. Habang naghahanda ang mga sundalo ng mga kagamitang medikal, dali-daling hinanap ni Parker si Jesse na pinaniniwalaang nagtatago sa loob ng bodega. Nang makita niya ang tiwaling pulis, agad niya itong inatake. Sa gitna ng kanilang laban, biglang hinugot ni Jesse ang pinanggranadang hawak niya at pinahayag ang kanyang matinding pagsisisi sa pagpatay sa ama ni Parker na itinuring niyang parang sarili niyang ama. Lumalabas na napilitan si Jesse na gawin iyon dahil sa matinding pressure mula sa kanyang pamilya. Upang pagbayaran ang lahat ng kanyang kasalanan, nagpasya si Jesse na gawin ang hindi inaasahan. Sa sandaling iyon, nais pa rin sana ni Parker na bigyan ng isa pang pagkakataon ng kanyang kaibigan, ngunit hindi na kinaya ng konsensya ni Jesse ang lahat. Matapos masaksihan ang katapusan ni Jesse, naguluhan ang damdamin ni Parker. Sa isang banda, nakaramdam siya ng ginhawa dahil naparusahan na ang mga pumatay sa kanyang ama. Sa kabilang banda, hirap pa rin tanggapin ni Parker ang katotohanan na si Jesse ang gumawa ng napakabrutal na krimen laban sa kanyang ama. Pagkalipas ng isang buwan, iniulat sa balita sa radyo na ang buong pamilya ni Is ay nasawi sa isang trahedya. Samantala, muling itinayo ni Parker ang kanyang bar at hiniling kay Mickey na siya muna ang mga siwa at magpatakbo nito. Pagkatapos, nagplano sina Parker at Spider na bumalik sa Military Base Center upang isagawa ang kanilang susunod na misyon. Ang moral lesson ng kwentong ito ay maraming politiko ang nagnanakaw sa gobyerno nang hindi nakukulong, ngunit ang isang ordinaryong tao na nagnakaw lang ng pagkain para sa kanyang sarili at pamilya ay mabilis nakukulong. Aray ko! Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.